Magandang araw mga tol. Ngayong araw ay bibisita ako sa isang kilalang motor shop sa Sampaloc, Manila. At ito ay ang Motoready Philippines. Plano ko kasi na ipa-full PMS ang aking ADB 160. Samahan niyo ako mga tol, silipin natin kung paano nga ba ito pinoproseso para mas maunawaan natin kung ano nga ba ang kahalagaan nito at kung paano natin mas mapapangalagaan ang ating mga motor. At yun na nga mga tol, magandang umaga at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, babiyahe tayo mula dito sa Las Piñas papuntang Sampaloc, Manila para sa ating naka-schedule na full TMS para sa ating ADB 160. Tara mga tol, samahan nyo ako. Ano nga ba ang PMS o Preventive Maintenance Service? Isa tong proseso para mapanatili ang magandang performance ng ating sasakyan at mapatagal ang buhay nito. Ilan sa mga major procedure ng PMS ay ang change engine oil and gear oil, CVT cleaning and checking kung may kailangan ng palitan tulad ng flyball at dry belt, air filter cleaning or replacement, fuel filter checking, throttle body cleaning, brake pad cleaning and inspection, suspension check, at iba pa. At yung mga hindi ko pa nabanggit, pa-comment na lang sa ibaba mga tol. Kaya mga tol, dito na tayo. Sampaloc, Manila, Motoready. So mukhang hindi pa sila nag-operate or hindi pa sila open. So hinto muna tayo dito mga tol, wait na lang natin na mag-open sila. Let's go! So ayun mga tol, inumpisahan ng mekaniko sa pag-diagnose ng buong system ng motor gamit ang isang digital diagnostic tool para malaman kung ano yung mga dapat iayos o i-adjust katulad ng pag-clear ng mga fault codes kung meron man, pag-read ng mga data stream such as engine, ABS, at EFI. So kasama sa package nila mga tol yung syempre yung CVT cleaning, tapos yung airbox, yan mga kasama mga tol. Yung pinaka-importante, sa mga pinaka-importante is yung throttle body. Tapos check nila yung brake pad sa harap, sa likod. Ayun mga tol, yung coolant level, kung kailangan ng palitan, flush. So titignan din nila yun mga tol. Yung gagawa ng ating motor o yung magme-maintain ngayon ng ating motor is si Sir Daniel. Ito siya mga tol. Alright. Yeah, Sir Daniel. Sir Daniel. Daniel Cute. Daniel Cute daw dito ng Motoready. Dito lang yan mga tol sa Sampaloc, Manila. Ayan. So ito mga tol yung ating air filter. So base kay Sir Daniel is goods pa naman tong ating air filter. Sa next na pagpapa-CVT cleaning natin, saka na natin papalitan. Pero ngayon, goods pa raw to. Ultrasonic kayo dito, sir. Tama ba? Pag naglinis yun, mga tol. Ano yun pa natin yan, sir? Kakasulinahan pa natin yan. Sasabunan. Ayun mga tol, bukod sa ultrasonic, bago nila isalang sa ultrasonic, hindi ko lang sure kung bago or basta ultrasonic, gasolina, tsaka sabon. So ganun katindi yung klase ng paglinis nila sa CVT. Ayun lang po kasi yung vlog, sir. Okay. Base kay Sir Daniel, palitin na tong ating flyball. Kung makikita nyo mga tol, hindi na siya ganun kabilog. Ito daw yung malimit na nagiging kadalasan ng dragging yung ating motor. So no choice tayo mga tol. Kailangan na natin yan to. Kailangan na natin palitan. So mga tol, yung ipapalit na flyball. So galing talaga mismo sa Honda. Ayan mga tol, genuine Honda parts. So pagdating dito sa belt mga tol, nung chinek niya is 5,000 plus kilometers na lang daw pwede itong magamit. So as of now, nasa 15,000 kilometers tayo. So 20,000 kilometers, palit na tayo ng belt mga tol. So wag na nating i-compromise, wag na nating tipirin mga tol kasi safety yung nakataya dito. Pagdating naman sa brake pad natin, harap at likod, okay pa naman, makapal pa. So wala pa tayong problema.
Yan mga tol, pagkatapos hugasan, salang sa ultrasonic mga tol. Mga tol, yung throttle body natin. So, lilinisin na nila yan. Ito mga tol, ganyan nakadumi yung throttle body natin. So talagang, Yung intake manufacturer yan. Kaya kapag marami yan, sir, nabukas ng paglakas ng gasolina, kung tubak-tubak, ayun. sa laylan yan. So yan mga tol, narinig nyo from the master itself ha. So ganun sila ka-reliable dito mga tol kasi parts by parts or per operation mga tol, sinasabi nila, pinapaliwanag nila kung ano yung aasahan natin na magiging improvement. So ayan mga tol, after nilang gasolinahan yung throttle body natin, i-ultrasonic pa nila yan mga tol para siguradong malinis yung throttle body natin. Singitan yan, sir, Ayan yung ultrasonic nila. Ito yung cleaning process niya mga tol. CFI. Tapos nandito nakasalang naman sa ultrasonic cleaner naman, yung isa natin is yung sa throttle body naman mga tol. Ayan mga tol, gamit natin, Motul 10W40. Okay, let's go. Ayan. Ayan ang mga tol, binabalik na yung ano natin, throttle body. So, bala ko sana mga tol, ipalinis yung engine bay natin. Pero nung nakita ko naman, malinis pa naman siya mga tol. sinis pa yan, sir. Oo, hindi pa naman siya ganun kadumi para ipalinis. So baka pagbalik natin mga tol o sa mga susunod na PMS natin, o kahit hindi PMS, basta mabuksan yung kaha natin, baka ipalinis natin yung engine bay. Pero ngayon, hindi pa siguro. Yan, ganyan karami mga tol mga nagpapagawa dito. Sobrang aga pa mga tol, pero sobrang jam pack na ng mga nagpapagawa dito. So ibig sabihin, reliable sila dito mga tol. At pagkatapos ng buong procedure ng full PMS, gumamit ulit ng diagnostic tool ang mekaniko para ma-double check ang buong system ng motor kung ito ba ay nagkaroon ng aberya during whole procedure ng PMS. Air fuel ratio niya, normal lang po, 14.41. Yung engine speed, 1617 is normal lang po. Ito na nga mga tol, tapos na tayo sa ating pagpapa full PMS sa ating ADB 160. Next video natin, i-update ko kayo kung ano yung mga naging experience ko at kung ano yung mga naging improvement pagkatapos na ma-full PMS ang ating ADB 160. So, yun lang mga tol, sana nag-enjoy kayo sa mga napanood nyo at mga nakita nyo. Sana may natutunan kayo kahit pa paano nakapull kayo ng idea regarding full PMS. So yun lang mga tol, ingat tayo palagi, more power sa ating lahat, and God bless.